Mismong International Atomic Energy Agency na ang nagsabi na malala na ang problema sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Ayon kay Director General Yukiya Amano, nakumpirma na nila ang pinsala sa mga core ng Reactor 1, 2 at 3 ng planta. Sa mga litrato ngang ito, kitang-kita ang pinsalang natamo nito sa mga sunod-sunod na pagsabog. Nakatagdang lumipad si Amano patungong Japan bago matapos ang linggo para personal na masuri ang sitwasyon sa planta. Ilang eksperto rin ng ahensya ang nakatagdang pumunta sa bansa. The situation at the Fukushima Daiichi nuclear power plant is very serious. Damage to the cores of the three units, Unit 1, Unit 2 and 3, has been confirmed, but there has been no significant change since yesterday. The cores remain uncovered by 1 or 2 meters. We do not know the exact situation inside the reactor vessels. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang emperador ng Japan sa trahedyang pinagdaraanan ng kanilang bansa. Sa paglabas nito sa telebisyon, sinabi ni Emperor Akihito na grabing pag-alala ang nadarama nila sa krisis sa Fukushima Nuclear Plant. Hangad daw niyang mapigilan ang paglala ng sitwasyon sa tulong ng mga taong nakatutok sa problema. Sinabihan din niya ang mga kababayan na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na mag-ingat para sa kanilang kalusugan. Ito ang unang pagkakataon na lumabas ang emperador matapos iyanigin na magnitude 9 na lindol at tamaan ng tsunami ang bansa. Ito na raw ang pinakamatinding krisis sa bansa mula noong World War II. Doble kayod na mga otoridad sa Japan para mapigilan ang paglala ng sitwasyon sa Fukushima plant. Kahapon, ilang helicopter ang sinubukang magbuhos ng tubig dagat sa planta para mapalamig ito. Ang problema, hindi makalapit ang mga helicopter sa Reactor 3 dahil sa mataas na radiation levels. Ito ang unang priority dahil ito lang daw ang gumagamit ng plutonium na very toxic sa kalusugan ng tao. Balak na lang ng mga pulis na sabuyan ng tubig ang reactors gamit ang water cannon. Inaalis na sa ngayon ang mga sagabal sa daan para makapasok ang fire trucks sa lugar. Good news naman sa ating mga kababayan sa Japan. Tutulong na ang Philippine Air Force sa mga stranded na Pilipino roon. Ayon mismo kay President Noynoy Aquino, lilipad ang C-130 plane sa Japan para maghatid ng supplies tulad ng tubig at instant noodles. Pero pagbalik nito, pwede nang sumabay ang mga Pilipino roon na nais umuwi ng Pilipinas. Wala pang impormasyon kung kailan sisimula ng misyon. Wala pa namang planong mass evacuation ng gobyerno para sa lahat ng 300,000 Pilipino roon. Tila ghost town ang kadalasan pinakaabalang lugar sa Japan, ang Tokyo. Yan ay dahil sa pangamba sa radiation leak. Sa downtown Tokyo, tahimik at maluwag ang daloy ng trapiko. Sa mga paaralan naman doon, kakaunti na lang ang mga estudyanteng pinapapasok ng mga magulang. Patuloy din ang rotating brownout dahil sa pagtitipid ng enerhiya. Sa Roppongi naman, sarado ang karamihan ng mga establishmento. May nagbukas man na isang electrical store pero pinatay rin niya ang karamihan ng kanyang ilaw para makapagtipid sa kuryente. Ang Ginza District naman, na kilalang shopping district, tahimik at halos walang namimili. Sa business district na Shimbashi, halos walang pumapasok sa kanilang mga opisina sa takot din na makontamina ng radiation.